Hi everyone! So welcome again to my vlog. So today is Thursday and day off nga namin ngayon at naisip ni JD na i-invite ako pumunta ng Kyoto Kawaramachi para daw tumingin ng mga sale dun sa H&M at Uniqlo. Actually, wala talaga kaming balak kumala dyan kasi may pasok kami ng umaga. Half day nga pala kami ngayong Thursday pero nga dahil nagyaya si JD, hindi na ako makatanggi. Bali, once in a blue moon lang kasi talaga tong magyaya gumala si JD. Kaya naman nung nagyaya siya, pinagbigyan ko na kasi nung mga nakaraan sinasamahan niya rin ako kapag gusto kong gumala para fair kami. And for sure, very familiar na kayo sa lugar nito. Itong pinakasikat na river dito sa Kyoto Kawaramachi kasi every time na pumupunta kami dito, lagi namin tong nadadaanan. And since napadaan na lang naman kami dito, ay nag-take muna kami saglit ng mga photos and videos and after that, naghanap na kami ng restaurant na pwedeng makainan. Medyo malamig na nga nung mga time na yan, kaya naisip na lang namin ni JD na kumain dito sa ramen para meron namang pangpainit. So since nanggaling nga kami sa Kyoto River, naglakad pa kami dyan ng ilang minuto bago makarating sa ramen restaurant. At habang naglalakad nga kami, ay itong si JD na i-imagine niya na daw kung anong klaseng ramen yung i-order niya. Hindi kasi talaga ako masyadong familiar sa mga different recipe menu ng ramen dito sa Japan. Kaya naman every time na kumakain kami sa ramen restaurant, ay ginagaya ko na lang tong mga kasama ko. And finally, nandito na nga kami sa restaurant and nag-order na nga agad kami dyan ni JD ng 2 bowls of ramen at magkaiba nga pala yung in-order namin. Around 1,000 mahigit nga pala yung price ng ramen dito pero sobrang worth it naman kasi sobrang dami ng laman ng bowl. At since hindi pa nga kami dyan nagla-lunch ni JD ay naubos talaga namin yung ramen na in-order namin at sobrang busog kami nung mga time na yan. And after nga namin kumain dyan ay dumiretso na agad kami dito ni JD sa Uniqlo para tumingin ng mga sales na damit. Bali nasa 3rd floor nga pala yung Uniqlo at dito pa nga lang kami sa 1st floor ay ang dami na agad namin nakitang mga naka-sales na damit. Nag-check na nga din pala dyan si JD ng mga gloves para meron din daw siya gamitin every time na gumagala siya. Medyo pricey nga lang pero naka-sale pa din siya. And bago ang lahat, i-flex ko nga rin pala itong mga napili kong damit na finit ko dito sa fitting room. Ito nga pala yung mga binili ko dito sa Uniqlo na naka-sale lang din. And after nga namin dyan mag-fit ng mga damit at mapili yung mga gusto naming bilhin, ay dumiretso na kami dito sa cashier para magbayad. Umabot lang naman ako dyan ng around 3,000 yen pero sobrang worth it naman kasi gustong gusto ko talaga yung mga damit na nabili ko kasi mapapakinabangan at masusuot ko pa siya sa mga next na gala ko. Pagkatapos nga naming mamili dun sa Uniqlo ay dumiretso na agad kami dito sa isang mall para maghanap ng Starbucks kasi nung nakaraan pa talaga nagki-crave si JD sa Starbucks at pati rin ako gusto ko na rin mag-try ng Starbucks. Ito nga pala pinaka first time ko mag-try ng Starbucks dito sa Japan. So ayun na nga, since na-try ko na nga mag-try ng Starbucks kasama si JD nung mga time na yan, ay yung mga sumunod na gala ko ay niyaya ko na rin yung mga kasama ko na mag-Starbucks every time na gumagala kami. Bali, nandito na nga kami sa may loob ng Starbucks Cafe at bago nga kami dyan mag-order ay nag-check muna si JD ng mga tumbler kasi gusto daw niyang bumili. Medyo may pagka-pricey nga yung mga binibenta nila ditong mga items or mga pang-giveaway pero I think very worth it naman din kasi nga sobrang sikat ng Starbucks kahit saan. Pagpasok nga namin dito sa loob ng cafe ay sobrang dami rin ng mga tao, mostly mga estudyante na nag-aaral. Around 9 to 10 PM nga pala kami nakapasok dito sa cafe ni JD kaya naman medyo nagmamadali kami dyan para naman ma-enjoy namin yung moment habang nagiinom ng kafe dito sa loob ng Starbucks. And since acidic nga ako, nag-iisip nga ako dyan kung mag-order ba ako ng kape or magta-try na lang ako ng milk tea. Pero ang ending, nag-milk tea na lang ako para maiba na lang din. Pero same lang din yung effect, may acidic pa rin ako. Pero dead man na lang sa akin yung acidity ko nung mga time na yan kasi gustong gusto ko talaga mag-Starbucks kasama si JD. Dati kasi naririnig ko sa mga friends and mga kaibigan ko na sobrang expensive daw ng mga binibenta nila ditong milk tea, cafe, and other order. Pero when I saw the price right now, I feel like kaya naman pala ng budget ko. Charot. So nandito na nga ako sa may cashier para magbayad ng in-order namin which is milk tea and cafe kay JD and after that, tumiretso na kami dito sa may sitting area. While waiting sa mga order namin, nag-take muna ulit kami dyan ni JD ng mga photos and videos for our memories so that we have memories when we go back to the Philippines. And after a minute, tumating na nga yung order namin at tamang chill at kwentuhan lang kami dyan ni JD nung mga time na yan habang nagpapahinga at nagre-relax. Grabe, lakas talaga makasyala dito sa may loob ng cafe kasi sobrang ganda ba naman yung ambience kaya feeling ko talaga every time na pupunta ako ng Kyoto Kawaramachi, lagi akong mapapadaan dito. Actually, wala pa talaga kaming balak umalis dyan ni JD pero dahil nga sinabihan na kami nung cashier and other staff dito sa Starbucks na mag-close na daw sila ng 10 PM napano choice na lang kami at umalis na lang din.
Dahil nga malapit na kami dito sa H&M Mall, dumaan na rin kami saglit para tumingin ng mga sales na din na damit. At eto nga palang mga finite ko yung mga binili ko din. And after that, finally, naisipan na rin namin umuwi ni JD. Bali, nabot na nga kami dyan ng 10 PM ng gabi at nandito na nga kami nakasakay sa Densha. Pero okay lang naman kasi hindi na namin kailangan nabulin yung last trip ng bus kasi magbabike na lang kami pa uwi. 9:30 PM kasi talaga yung pinaka last trip ng bus papunta dun sa may apartment namin. Buti na nga lang may bike kami ni JD kaya hindi na masyadong hassle. And finally, nakababa na nga kami dyan ng Nago Kotenjin Station at naglalakad na kami papunta dun sa may parking bike. Hanggang dito na lang muna. Bye!